ginawa ng paraan ng Senado na patuloy pang i-delay yung pagdinig sa ebidensya, yung pagtanggap sa articles of impeachment. Kaya hindi talaga yan katanggap-tanggap sa aming mga complainants, buong taong bayan. Ito katanggap-tanggap, kaya nagsisilaban tayo ngayon upang ibigyan ang ating education sa pagkaduwag ng ating Senado. Ang ating mga kasamang religious leaders! Ang sigaw na nagkakaisang halay! Chief Escudero! Tuwa! Tuwa! Chief Escudero! Tuwa! Tuwa! Isa pa mga kasama! Chief Escudero! Tuwa! 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 Kampon! Si Chief Escudero! Tuwa! Tuwa! Kampon! Si Chief Escudero! At para bigyan ng unang dumadagundong na mensahe ang ating kilos protesta at ang kinakalawang na gates at idaanan ng Senado, tinatawagan natin si Kong Mother Percy mula sa Akbayan Party List! Malilate daw. Malilate daw, kaya tinatawagan din natin ang isa sa mga binhi at nagpapatuloy ng restoration ng demokrasya, ng pagkakaisa at paglaban, si kasamang Kiko D. Francis Aquino D. mula sa Tindig, Pilipinas, kabahagi ng unang petitioners ng impeachment group. Wala pa din. Nasa likod ko. Muli, ano ang sigaw natin? Sara Duterte! Litisin! Litisin! Sara Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! Dahil ini-interview pa si kasamang Kiko, tinatawagan namin ang kasunod na magsasalita mula sa Matalong Party at kasama rin sa unang grupo ng complainants, kasama Eugene Gonzalez. Sara Duterte! Litisin! Litisin! Sara Duterte! Litisin! 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 Sara Duterte! Ng ating Senado sa impeachment case. Muli, kasama Eugene Gonzalez mula sa Matalong Party. With yung hinihiling ng ating saligang batas. Ginawa ng paraan ng Senado na patuloy pang i-delay yung pagdinig sa ebidensya, yung pagtanggap sa articles of impeachment. Kaya hindi talaga yan katanggap-tanggap sa aming mga complainants, buong taong bayan. Ito katanggap-tanggap, kaya nagsisilaban tayo ngayon upang ibigyan ang ating education sa pagkaduwag ng ating Senado. Para tayo nanonood ng basketball. Yung una, ano ginawa? Pinagpapasapasahan na kayo ng bola sa Senado na dapat supposed to be kahapon, and then there were senators causing delays daw. Sana po, sinabi ng isang kasama natin kagabi, sana po ulo na ng news ba yung pinapatapasa, kasi yun talaga yung hindi bola. Hindi bola po ang impeachment, hindi bola po ang konstitusyon, hindi ito laro. Ito'y pinaglaban ng taong bayan ng 1987. Ito'y nagagaling siya sa atin. Ito'y nagpuprotect sa atin mula sa mga abuso ng ating mga politiko. Nabaliwala ito ang ating Senado. Kaya dito po tayo ngayon, hahayag ng ating galit, ng ating indignation. Satisfied ang group sa leadership ni Senate President Chief Escudero with the impeachment? Alam niyo po, matagal na kaming hindi satisfied eh. Nung budget pa lang hindi na satisfied, pero ngayon wala na akong ewan ko na kung ano yung approval rating ni Senate President Escudero. Pero before this happened, mayorya ng Pilipinas, kung di ako nagkakamali,
ugali ay hindi satisfied kay Senate President Escudero at lalong hindi satisfied yung mga tao ngayon. Do you share the sentiment na parang some of the senators are lawyering for the Sigaw vice ng president? bayan at bulong ng Mukhang yun nga po yun eh. Kasi parang sa normal na kaso, bibigyan ng pagkakataon yung mismo defendant na ay kung wala silang inunahan na yun. Hindi! Nakakita ng Yan ang nakikita natin. Wala silang kung saan inuunahan na walang ng bumubulong judge yung sa loob nila defendant sa pagdefensa na sa kanya. Sara So, Duterte. malinaw na meron po tayong mga judges na bias para kay VP Sara Duterte. Sila po ata yung nanalo kagabi. Ang sigaw ng bayan, ano? Dulo po ng Sara nakasaysayan ng Duterte! Pilipinas. Laging nananalo ang taong bayan. Laging nananalo ang tama at yun po yung ipapanalo natin. Yun lang ang gusto natin. Diba? Yun lang ang gusto natin. Lumabas ang ebidensya. Diba? Hindi lang yung mga nanalo sa eleksyon ng taong bayan. Pati tayo, kasama sa taong bayan, mas importante tayo. Kasi tayo yung marginalized. Tayo yung kukonti. Hindi importante kung marami sila. Hindi paramihan ng tao to. Ito ay katatungan na kung ano ang tama at kung ano ang tayo ang nasa tama. May mali silang ginawa, kailangan natin silang litisin. Kaya Sara Duterte, Sara Duterte. Salamat po. Ako po si Eugene Gonzalez ng Magdalot. Sama-sama tayo sa labang ito. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang buhay na demokrasya! Ang sigaw na nagkakaisang galit na mamamayan! Litisin, litisin! Sara Duterte! Ang susunod na tagapagsalita ay isa sa mga prominenteng figura ng simbahan na hindi napapagod at palaging andyan sa ngalan ng katotohanan, hustisya at katarungan, si kasama at kaibigan Father Robert Reyes! Andyan din po kasunod si kasama dating mambabatas, hindi nagmamaliw, si Kong Erin Tan Yada! Ano ulit ang ating panawagan? Chis Escudero, tuwa! Tuwa! Chis Escudero, tuwa! Tuwa! Ibinibigay po namin sa inyo ang tiyak na tutungtong sa entablado, si Kong Erin Tan Yada! Magandang hapon po sa lahat. Kagabi po, nakita po natin ang ating mga senador kung paano nila binastos ang ating saligang batas. Maliwanag po na wala sa ating saligang batas yung ginawa po nila. Ang maliwanag po, kailangan nilang umpasahin ang paglilitis kay Sara Duterte. Tama po ba? Kaya importante po, ngayong araw patuloy pa rin po tayo magkakalambag dito sa labas dahil yung ginawa po nila sa pagbabalik sa Kongreso, sa House of Representatives ng Articles of Impeachment, maliwanag po yan. Yan po ay labag sa ating saligang batas. Sigurado po ang gagawin po ng House, mamayang hapon, ibabalik rin po nila dito. Ang tanong, magiging duwag pa rin ba
ang mga senador sa tawag po ng bayan na litisin na si Sara Duterte. Kaya importante po para sa ating lahat, tayo po ay kailangan magbantay dahil importante na ang taong bayan mismo maliwanag na kailangan bantayan itong 18 senador dahil hindi naman po tayong takot. Hindi po tayong takot kung matatalo po tayo sa botohan. Ang importante po, ilatag po ang ebidensya para makita ng taong bayan ang katotohanan. Ito yung hinihintay ng lahat, yung katotohanan. Bakit pinagtatakpan po ng ating mga senador ang katotohanan na yun? Kaya importante po ngayong hapon at sa mga susunod na araw, tayo po ay magkaisa. Kailangan po natin ipaabot sa ating mga senador na kami po, ang taong bayan, ay magbabantay at handang hindi umalis dito para ipaglaban natin ang ating saligang batas, ipaglaban natin ang katotohanan, panagutin po natin si Sara Duterte. Magandang hapon po at marami po salamat.